Guys, ito yung 3 hidden truths na hindi sasabihin sa inyo ng mga ibang freelancers. Number 1, yung sustainability ng pagiging freelancer, challenging siya. Ibig sabihin, medyo mahirap or mahirap. Explain ko sa inyo kung bakit. Maraming mga freelancer sa internet, pinapakita nila sa inyo na madali lang, malaki kinikita. Pero reality nun guys, may mga tao na sobrang tagal nila na-achieve yung ganong level ng consistency. Kasi ang reality sa freelancing, hindi naman promise lahat. May mga clients ka na 2 months lang, 3 months lang, 5 months lang. Depende kung anong niche mo, depende kung anong type ng service pina-provide mo, and depende kung gaano ka ka-skilled. May mga skilled na freelancer na nagiging sustainable yung career nila. Sometimes kapag nasa third year na sila, may mga iba sinaswerte sa una, pero majority hindi yan promise kapag nag-i-start ka. So if may nakikita kang freelancer na akala mo paldong-paldo na, try to think of it as a highlight. Hindi siya totoo minsan. Minsan pinapakita lang nila yung magandang part. Pero in reality, nag-struggle sa umpisa yan. Just like any other career. So that's number 1. Number 2, maraming freelancer yung broke. Totoo yan guys. I met a lot of freelancer na mga broke. May mga namimit ako malalaki nakita nila pero broke sila. Ano yung reason? Money management, di nila alam. Di nila pinaprioritize. Kasi kapag kumita ka ng malaki, let's say na sa corporate ka, kumikita ka ng 20K, tapos nakahawak ka ng 6 digits na salary, anong nangyari? Nagkaka-lifestyle inflation agad yung mga freelancer. Kasi first time nila makahawak ng ganong kalaking pera. And the worst case, doon sa setup na yon, yung iba hindi na nakakaalis. Marami akong na-meet na freelancer, guys. 6 digits kinikita, 6 digits din yung utang. So, mag-iingat kayo. And if freelancer ka at na-experience mo yun at saka na-overcome mo, comment down below kung paano mo na overcome yun para makatulong tayo sa mga fellow freelancers natin. Yung third naman na hidden truth na hindi sasabihin sa inyo ng mga freelancers is yung pagkuha ng 6 digits, may halong swerte yan at napakalaki ng sacrifice. And I mean it. Bakit? Trinay ko dati yung nag-uumpisa ako sa freelance, mag 6 digits income ako. Kinaya ko naman. I'll be honest. Pero 3 clients ko. 3 full-time. Now try to imagine, ang full-time is 8 hours a day. May 3 akong client. Let's say 35K pa yung pasahod isa. So 105K lahat yon. Pero 3 clients ko. So that's 24 hours ng workload. Now ang question, paano ko i-fulfill yun? Meron at merong masasacrifice sa akin para ma-achieve ko yung ganun kung nagmamadali ako. Pwede yung oras ng tulog ko, pwede yung health ko, pwede yung isang client yung masasacrifice ko. And when I learned that, talagang nag-focus ako sa isang bagay which is upskilling, staying consistent, maging patient, at talagang enjoying ko yung process. Kasi mga ibang freelancer, puro na lang pagmamadali kasi gusto nila i-flex sa internet yan. Now, hindi ko naman sinasabi na masama yan. Ang point ko lang, ano yung kaya mo i-sacrifice sa ganun? If willing ka i-risk yung health mo, what's the point of earning a lot of money if hindi naman siya maging sustainable sa health mo? After all, as a freelancer, ang pinakamalaking investment natin is health. Now, another thing doon sa sinasabi ko kanina na sa 6 digits is, if you want to earn 6 digits, may 2 path ka dyan. 1, mastery at saka time. Mastery meaning you need to invest a lot of money, time, effort to master that skill para bayaran ka, para maging valuable kang tao. Bayaran nun para worthy ka. Second naman, you need to take a lot of time sa freelancing para magka-enough portfolio ka para yung mga clients mo pagtiwalaan ka. May mga tao kasi na pinipeke nila yung resume nila para lang sa mas malaking pay. Now, nagiging problem, fulfillment. Kapag hindi ka skilled, tapos binigyan ka ng malaking task na napakataas ang responsible, tapos pang skilled siya, tapos di mo na fulfill, masisira yung portfolio mo, masisira yung career mo. So ano yung point ko dito? Sa lahat ng sinasabi ko guys, gawin nyo ng moral, ethical, legal ang ginagawa nyo. Take time and enjoy the process. Kasi guys, yung freelancing di mawawala yan. Pero tayo mga tao, possible maapektuhan yung health natin, yung mental health natin, and whatsoever. Alam nyo na yun, pinopoint ko. So, enjoy the process, take time, and just be happy. Diba? Masarap ang pagiging freelancer, pero hindi lahat na nakita nyo sa internet, guys, totoo. Always believe yung half lang na nakita nyo kasi most of the time sa social media, puro highlights lang. So, if you want more contents like this, guys, feel free to follow me. And also, meron akong i-share sa inyo, guys. May nilaunch pala akong free community that teaches freelancing
specifically remote sales, lahat ng modules, worksheets, etc., trainings guys, free yun. And believe it or not, nung nilaunch ko to, 19,000 na tao yung nag-sign up. Nagulat ako doon. And right now, 5,000 members na yung nasa loob. And some of them nakakalanda ng client without even paying a single pesos sa akin. So, if you think para sa'yo to and gusto mo mag-lock in this 2026 or kaya naman para to sa kilala mong tao, tag mo sila, check nyo lang yung link sa bio or sa comment section or search nyo jointheparliament.com para maging part kayo doon. Guys, isa mapapromise ko sa inyo dito is hindi ko sasayangin oras nyo, hindi ko kayo bubullshitin. So, again, all of it is free. You can check it out and let me know kung paano nyo ma-jumpstart yung career nyo as a freelancer. Yun lang guys. See you. Peace.